umaga po, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ito po ay bilang tugon, mga ginigiliw, sa pakiusap at panawagan ng mga kasamahan po natin na kapulisan, mga ginigiliw, no, na tinatanong po nila, Pastor, parang matagal na po na hindi po kayo nagla-live, nag-share ng salita ng Panginoon. Tinatanong po nila nung pumunta po ako sa regional office, mga ginigiliw, no. So bilang tugon po sa kanila, mga ginigiliw, no, nandito po tayo ngayon para magbahagi ulit, no, sa mga salita, sa mga hiwaga ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Ang tema po ng ipapangaral ko po sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo, saan ba tayo nakatuon? Nakatuon ba tayo sa kayamanan, sa material na bagay, o sa spiritual, mga ginigiliw? O nakatuon ba tayo sa kaligtasan ng kapwa natin o sa kayamanan lang na meron sa atin, mga ginigiliw, no? May isang kwento dito sa Biblia, mga ginigiliw, na kung saan isang tagpo na kung saan pumunta po ang ating Panginoong Jesucristo sa lugar na iyon, mga ginigiliw, na kung saan may dalawang tao na inalipin ng demonyo ng matagal na panahon, mga ginigiliw. Sila po ay sinasapian ng mga demonyo at sila ay nakatira sa mga libingan ng mga patay, mga ginigiliw. So, ang isang dahilan siguro na dito nakatira ang mga taong ito dahil they are unwanted, no? They are socially ostracized. They are being rejected in their place. Kasi dahil sinasapian nga sila ng demonyo. Sabihin na lang natin na sila ay nasisiraan ng bait, mga ginigiliw. Pero ang lahat ng ito ay gawain ng masasamang espiritu na meron sa kanila. Sinasapian, naging biktima sila ng kaaway, naging biktima sila ng kadiliman, mga ginigiliw, gawa ng mga demonyo, mga ginigiliw. Kaya mas pinili nila na lumugar, tumira sa mga libingan dahil doon walang doon nagagawa nila kung ano ang gusto nila. Alam nyo naman, yung mga sinasapian ng demonyo, nagwawala, di ba? Opo, nagwawala sila. Kaya doon na ang nagiging comfort zone ng dalawang ito na sinasapian ng demonyo, mga ginigiliw. So, sa lugar na yon ay makikita natin na ang mga tao doon, marahil ay sila ay negosyante. Ang kanilang negosyo at pagkakakitaan ay mga pag-aalaga ng baboy, no? Hindi naman nakatala dito kung ano yung mga trabaho ng mga iba. Pero naniniwala po ako na ang mga tao dito ay negosyante dahil ang buong bayan na yon, nung nakita nila kung paano pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo ang dalawang taong ito na sinasapian ng demonyo, mga ginigiliw, no? Sila mismo ang nakiusap na umalis ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang lugar dahil sa pagpapagaling niya sa mga dalawang mama na ito na sinasapian ng demonyo. At mas inisip nila yung kanilang negosyo, yung kanilang mga baboy, kaysa yung dalawang tao na nakawala sa gapos ng kaaway, gapos ng demonyo, mga ginigiliw, no? Kasi ganun po ang tao eh. Wala silang pakialam sa kapwa nila. As long as
yung negosyo nila, kumikita. No? Kumikita yung negosyo nila. Wala na silang pakialam. May mapapahamak man sa kanila. Basta existing, nagfa-function, nagpapatuloy yung kanilang negosyo nila, mga ginigiliw. Ang tagpo na ito ay matatagpuan po natin dito sa Mateo, no? Mateo 8:28. Ang sabi niya po dito, nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking sinasapian ng demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakabangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang 2 lalaki. No? Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Yun ang deklarasyon ng mga demonyo na ito na sumapi sa 2 mama na ito, mga ginigiliw. Makikita po natin dito yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. And even the demons, no? Kilala nilang ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos. Kilala po nila, no? Dinedeklara nila yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo dahil kilala nila, alam nila yung pagiging deity ng ating Panginoong Jesucristo. Pero alam nyo ang tao, no? Ayaw nilang kilalanin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaraming tao ang hindi kumikilala ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. May mga tao na ang dinodiyos nila yung mga bagay-bagay, no? Oo, dinodiyos nila yung tao. Hindi po. Iisa lang po ang nagkatawang tao na Diyos. Larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabi niya po sa Colossians 1:15, mga ginigiliw. He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Pero marami ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang dami nilang Diyos, mga ginigiliw. Gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Gumawa sila ng mga kahoy, inukit na kahoy. Opo, hindi po yung Diyos because God is a spirit. Ang Diyos ay spirito. Opo, nagkatawang tao lang ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganon, mga ginigiliw, no? Upang siya ay ipako sa krus para sa ating kasalanan. Opo, yun ang nagiging layunin ng Panginoon dahil hindi natin maabot ang kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang pagka-Diyos. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagiging daan, siya ang nagiging tulay upang makaabot po tayo sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Siya ang nagiging tulay natin upang makabot po tayo sa kalwalhatian ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Yun ang dahilan kung bakit nagkatawang-tawang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo upang ibigay niya ang kanyang buhay. Isakripisyo niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Pero marami ang hindi kumikilala sa kanya. Oo, may mga tao lumikha sila ng sarili nilang Diyos. May Diyos sila, lumikha sila ng sarili ng Diyos sa kanilang kaisipan. Yung kayamanan nila, yun ang Diyos ng mga tao ngayon. Diba? Hindi lang yung literal na nakikita mo na nilikha, nililok ng kanilang kamay, kundi mayroon ding Diyos na nilikha ng kanilang kaisipan. Bakit sinasabi ko na lumikha sila ng sarili nilang Diyos sa kanilang kaisipan? Kasi yung Diyos na nilikha ng kanilang kaisipan, kahit gumagawa sila ng kasalanan, okay lang sa Diyos na nilikha nila sa kanilang kaisipan. Oo, okay lang sa kanila. Pero kung ang Diyos na sinasamba mo
ay galing mismo dito sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Natatakot kang gumawa ng kalokohan, natatakot kang gumawa ng kasalanan. Kasi yung Diyos na sinasabi niya dito sa Biblia ay banal. Banal. Siya ang lumikha ng mga langit, ng mga kalangitan, at ng lupa. Oo. So kung nababasa mo yung kanyang salita, matatakot ka. Matatakot kang gumawa ng kasalanan. Kasi sinasabi niya yung mga mali. Oo, sinasabi niya yung na ang kasalanan ay napakarumi, hindi katanggap-tanggap sa Diyos, mga ginigiliw. Opo. Kaya kung ang tao kaya niyang manloko, kaya niyang gumawa ng kasalanan, ibig sabihin, iba ang Diyos na sinasamba niya. Kasi wala siyang takot eh. Wala siyang takot na gumawa ng kasalanan. Pero kung ang Diyos na sinasamba mo, nanggaling dito sa salita ng Panginoon, matatakot ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi mo na kayang saktan ang kalooban ng Panginoon, mga ginigiliw. So yun ang mga Diyos ng mga tao ngayon. Pera, kayamanan, katulad ng pag-aaralan natin ngayon. Ito ang nagiging Diyos ng mga tao dito sa tagpo na ito. Kaya ang nangyari po, ito pagpatuloy po natin, sabi ng mga demonyo, hindi pa panahon. Imagine that kilala nila yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ang daming hindi kumikilala. Yung mga nagsasabi na sila ay saksi ng ating Diyos. Paano ka magiging saksi kung hindi mo kinilala ang Panginoong Jesucristo? Ang tunay na saksi, mga ginigiliw, kinikilala nila ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag kinilala mo ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagka-Diyos, tinanggap mo siya bilang Diyos at takapagligtas ng iyong buhay. Ikaw ang tunay na iglesia ng Diyos. Ikaw ang tunay na saksi ng Diyos. Oo, kasi ang saksi ng Diyos yung mga Israelita lang eh. Oo, kasi sila ang nakakita ng Diyos at yung mga kumita at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. Pagpatuloy po natin dito. Kaya dito sa Dalayuan, sabi niya dito sa 30, ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Nakiusap yung mga demonyo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung palayasin mo kami, sinasabi niya sa mga dalawang tao ito na doon sila sumanib sa mga dalawang tao na ito. Papasukin mo kami sa mga. So yung mga baboy na yon, sumisimbolo ng negosyo, trabaho ng mga tao sa lugar na yon na pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo ba, no? Hindi aksidente na dinadala ng Diyos ang kanyang lingkod, mga ginigiliw, upang may maligtas. Katulad ng dalawang ito na naging alipin ng demonyo ng mahabang panahon, mga ginigiliw. Sige, lumayas kayo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Lumabas na sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang bukawan ay biglang tumakbo papunta sa langit na hulog sa lawa. Nagtabuhan ng bayan ang mga tagapagtagan ng baboy. Pagdating doon, pinalitan nila ang buong nangyayari at di ang naganap sa malaking sinapian ng demonyo. Kaya ba ang buong bayan upang sa lubos na susub? Buong bayan, sila maraming tao nakatira doon na kanilang negosyo ay pagbababoy.
pinagaling ang dalawang sinasabi ng demonyo, narinig nila, nakitiyak ko, narinig nila na lumayas kayo, sabi niya sa mga dalawang taong sinasabi ng demonyo, pumasok kayo sa mga baboy, sabi niya. At yung espiritu ng demonyo pumasok sa baboy, nagtakbuhan yung mga baboy, nahulog sa bangin, nalunod sila sa lawa. So yung mga baboy na yun, sumisimbolo ng negosyo, trabaho ng mga taong bayan na yun. Sumisimbolo ng pangkabuhayan ng tao. Kaya yung tagapag-alaga, pumunta sila sa mga may-ari. Kwento nila kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na pagpapagaling sa dalawang mama na ito na sinasaniban ng demonyo. At alam niyo ang nangyari? No? Sabi niya dito sa 34, Matthew 8:34. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Lisanin niya. Ipinakiusap nila na lisanin niya. Bakit ayaw nilang tanggapin, kilalanin ang Panginoong Jesucristo sa kanilang bayan? Dahil sa pagpapagaling niya sa dalawang mama na ito na sinasapian ng demonyo. Ano ang dahilan? Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga taong ito, nakatuon sila sa kanilang mga baboy na nalunod. Malaking pera yun. Diba? Hindi sila nakatuon sa dalawang tao na naligtas. Na nakawala sa gapos ng demonyo sa mahabang panahon. Ganun ang tao kung minsan eh. Hindi nila binibigyan ng pinapahalagan ang kanilang kapwa. As long as kumikita yung negosyo nila, nagpapatuloy yung kanilang mga negosyo, wala na silang mga pakialam sa mga tao kung may masasagasaan, may mamamatay. Ganon sila, wala silang concern. Kaya dito makikita natin ang tao na mas minahal nila ang kanilang kayamanan kaysa kaligtasan ng dalawang ito na naligtas. Hindi kami sa kanyang Panginoong Jesucristo. Ako, salamat sa akin. Yung dalawa na naging alipin ng kaliman ng mahabang panahon, pinagaling mo. Masaya sana sila na tumanggap ang nasa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa pagpunta sa nilang bayan. Pero baliktad. Nakiusap sila na lisanin nilang kanilang bayan. Ibig sabihin, tinanggihan nila yung kaligtasan. Tinanggihan nila yung kaligtasan ng kanilang buhay. Mas minahal nila yung kanilang trabaho, mas minahal nila yung kanilang negosyo, yung pera. Di ba? Oo. Ganun ang tao eh. Oo. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang dalawa, ang kayamanan at ang Diyos. You will despise the other one, i-despise mo yung isa. Oo. Despise mo yung isa. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos at mahalin mo ang pera. Oo. Kaya nga, ang pagmamahal sa pera, the love of money is the root of all evil. Yung sobrang pagmamahal natin sa pera, yung pinanggagaling ng sa mga ginigilew. Hindi masama ang pera. Hindi po masama ang pera, mga ginigiliw. Nagiging masama lamang ito pag minahal na natin. The love of money is the root of all evil. Kaya nga, anong silbi, mga ginigiliw, na nag-a-accumulate tayo ng kayamanan kung ang kaluluwa naman natin ay mapupunta sa impyerno? What shall it profit a man even if you gain the whole world
but you lost your own soul. Hindi po natin madadala ang kayamanan, mga ginigiliw. Hindi po. Maiiwan ang lahat ng ito. Hindi ko rin sinasabi na masama ang magiging mayaman. Ang masama, nag-iipon ka ng kayamanan para lamang sa iyong sarili. Pero kung mayaman ka, gamitin mo ito for the glory of God. Gamitin mo, pakainin mo ang mga walang makain. Diba? Share your food to others. Diba? Yun ang ibig sabihin ng mga ginigilaw. Na wag mo lang iniipon yung kayamanan mo para sa iyong sarili. Kundi matuto po tayo, marunong po tayo magbahagi, mga ginigilaw, ng meron sa atin. Mga ginigilaw. So, salamat sa pakikinig. I-share po natin ito, Sir Willie, yung mga videos na ito. Good morning po sa patuloy na pagtangkilik at panunood sa gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin ito, sir, sa mga kaibigan po natin. I-share po natin ito upang marami pa po ang makakilala sa Panginoon. Na kayo po ang ginagamit ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala. No? Tayo po ang gagamitin niya na bilang kasangkapan, no? Para may maligtas, may makarinig ng katotohanan na ito ng salita ng Panginoon. At kay Jillian, thank you for watching. At sa more or less 15,000 na sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon, i-share po natin para lumago ang salita ng Panginoon upang marami pa po ang makakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. God bless everyone. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa mahiwagang salita na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito. Panginoon, bless your word, Panginoon Lord God, upang sa ganoon ang mga salitang ito ay kapaki-pakinabang sa buhay po namin, Panginoon, Heavenly Father, na hindi po namin mamahalin ang mga kayamanan na ito na ibinigay niyo po sa amin, kundi pagyamanin po namin ang mga kayamanan na ito, gamitin po namin ayon sa iyong kalwalhatian, glorifying only your name, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. As you have said in your word, Panginoon Lord God, the love of money is the root of all evil, Panginoon. Walang kwenta ang kayamanan, Panginoon Lord God, sa buhay namin kung hindi po namin ito ginamit para sa iyong kadakilaan, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Lord, sa mga taong patuloy na nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon Lord God, pagpalayo niyo po sila, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan sa kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Itinatas ko po ang iyong pangalan in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless everyone. Maraming salamat po. God bless, Sir Willie. Share po natin, no, ang mga video na ito upang maraming makakilala sa atin.